Pakawalan mo ako rito, Dalisay. Sa tingin mo ba ay hindi ako ipaghihiganti ng mga tauhan ko? Sa mga sandaling ito, natitiyak kong parating na sila upang iligtas ako. At kung papaslangin mo ako, uubusin nila ang buong lupon mo. Hindi ako takot sa mga tauhan mo, Felipe. Kung ikaw na pinakamalakas nilang pinuno ay nakaya kong lansihin at dakpin, sila pa kaya na mga sunod-sunuran lang sa'yo? Sila ang uubusin ko. Kulang pang kabayaran ng kamatayan ng buong angkan mo para sa ginawa mo sa pamilya ko. Hindi kami mga itim na mangkukulam, pero inubos niyo ang pamilya ko. Walang kasalanan ng pamilya ko sa inyo. Tahimik kaming namumuhay sa bundok. Wala kaming sinasaktan. Ginagamit lang namin ang kapangyarihan namin sa pagpapalago ng mga tanim at halaman, sa panggagamot ng may mga sakit. Hindi ko sinasadya ang pagkamatay ng pamilya mo. Hindi ko alam na ang asawa ni Goryo ay kapatid mo, Dalisay. Pinuno ng mga itim na mangkukulam si Goryo. Buong akala ko ay itim na mangkukulam din ang asawa niya at ang pamilya ninyo. Huli na nang matuklasan ko ang totoo. Maniwala ka! Hindi ko alam na mga puting mangkukulam kayo! Hindi kami mga mangkukulam. Mga manggagamot kami. Mga babaylan. Mga albularyo. Mga manghihilot. Bago pa dumating ang mga Kastila, ay kami na ang itinuturing na manggagamot ng bayang ito. Kami ang nilalapitan ng mga nabibiktima ng mga mangkukulam at pambabarang. Ang hirap sa inyong mga panatiko. Kahit sinong may kakaibang kakayahan at kapangyarihan, inaakusahan na agad ninyo na kampo ng kadiliman. Lahat ng kontra sa paniniwala nyo ay itinuturing na ninyong kaaway. Patawarin mo ko, Dalisay. Nauunawaan ko ang galit mo. Pero kung tunay ngang hindi ka magkukulam, pakawalan mo ko. Ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang manunugis ng mga kampo ng dilim. Patawarin mo ako sa pagkakamali ko. Patawarin mo ako sa kasalanan ko sa pamilya mo. Hindi ko gagawin yon, Felipe. Sumisigaw at humihingi ng hustisya ang mga kaluluwa ng mga inosenteng walang awang pinaslang ng angkan mo. Pakawalan mo ko rito, Dalisay. Mabubulok ka na riyan, Felipe. Mamamatay kang gutom na gutom na pati ang sariling laman mo ay kakainin mo. Mamamatay kang uhaw na uhaw na pati ang sariling dugo mo ay iinumin mo. Kung sakaling makatakas ka, umaabutan ka pang buhay rito ng mga kasamaan mo. Isinusumpa ko na hindi ka na muling kakain o iinom tulad ng ibang ordinaryong tao. Lahat ng kasapi sa pangkat mo ay isinusumpa ko hanggang sa ikasampung salinhahi nyo bilang kabayaran sa inosenteng dugong dumanak dahil sa inyo. Dugo lang din ang papatid sa uhaw nyo. Huwag, Dalisay! Huwag! Huwag mong gawin ito! Sa oras na makawala ko rito, ay ubusin ko ang lahi mo, Dalisay. Hahanapin ko ang lahat ng kauri mo at sasairin ko ang dugo ninyo hanggang sa kahuli-huli ang pagka... Gawin mo yan kung ayaw mong maputol ang sumpa ko sa inyo. Sapagkat isa sa mga salinlahi ko ang bukod tanging makakaputol sa sumpa, Felipe. Kung uubusin mo kami, hindi na kayo makababalik pa sa pagiging normal na tao. Lahat kayo ng pangkat mo ay magiging kampo na rin ng dilim. Mula ngayon hanggang sa isilang ang ikasampung salinlahi ko.
at kusang loob niyang bawiin ang sumpa ko sa inyo. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Hindi natin pwedeng piliin ang pamilyang pinagmulan natin. Masama o mabuti man ang naging karanasan natin sa piling nila, yun ang humuhubog sa pagkatao natin habang lumalaki tayo. Ang batang pinalaki sa pagmamahal ba ay tunay na nagiging mabuting tao paglaki nito? Ang batang lumaki na hindi nakakaranas ng pagmamahal at kabutihan, nagiging masamang tao ba paglaki nito? Anong opinyon niyo tungkol dito, dear listeners? I-comment nyo sa baba ang mga sagot nyo at babasahin ko ito. At bago natin simulan ng kwento, check nyo na muna ang bago naming channel na Love Story. Miss and Mr. Love, Tagalog Love Story. Siguradong kikiligin kayo at mag-i-enjoy sa mga stories namin. May mapupulot pa kayong mga aral sa bawat episode. Makikita ang link sa link comment sa upload natin na to. Subscribe na kayo. Huwag niyong kalimutan ha. Miss and Mr. Love, Tagalog Love Story. Dear Miss Amy, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng mga fans na YouTube channel nyo. Tawagan nyo na lang po akong Yoli, hindi ko tunay na pangalan. Ang kaibigan ko ang unang nagsabi sa akin tungkol sa channel nyo. Matagal na siyang avid fan ng sister channel nyong Kwentong Takip Silim. Siya ang nag-engganyo sa akin na pakinggan ang channel nyo. Mula sa unang kwentong pinakinggan ko nahook na talaga ako sa pakikinig sa inyo, Miss Amy. Naisip ko tuloy na baka pwede ko rin i-share sa inyo ang kwentong aswang na narinig ko mula sa isang malapit na kaibigan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Ana. Iibahin ko na lang rin ang iba pang pangalan ng mga tao at mga lugar na babanggitin ko sa kwento ko, Miss Amy, para maiwasan ang pagkakaladlad ng sekreto ng mga katauhan at kinaroroonan nila sapagkat kailan lang nangyari ang lahat ng mga naganap sa kwento ko. Si Ana ay naninirahan sa isang bahay sa syudad kasama ang kanyang lola na si Lola Eva at ang kanyang ina na si Nanay Isabel. 28 years old na si Ana at single. Isa siyang online bookseller sa gabi at paminsan-minsan ay tindera din sa maliit na pwesto ng pamilya niya sa harapan ng eskwelahan. Sari-sari ang mga binibenta nila sa tindahan nila. Mga gamit sa eskwelahan, mga murang laruan at merienda na si Lola Eva ang nagluluto. Bagamat malaki ang pamilya nila sa probinsya, wala nang kontak sina Ana at Nanay Isabel sa mga yun ngayon. Sapagkat nang ipagbuntis ni Nanay Isabel si Ana ay itinakwil na ito ng mga magulang nito. Hindi raw tanggap ng pamilya ng kanyang ina ang kanyang ama. Kaya naman sa litrato at pangalan niya lang nakilala ang mga kamag-anak niya sa side ng ina. Sa side naman ng ama ni Ana ay wala siyang kilala. Ayon sa nanay niya, ulilang lubos na ang kanyang ama. Dating hardinero daw ang kanyang ama na namatay noong ipinagbubuntis pa lang siya ng kanyang ina. Sa litrato na lang din niya nakilala ang ama niya. Si Lola Eva hindi naman talaga nila kadugo. Naging landlady sa apartment na inupahan nila ni Nanay Isabel, si Lola Eva. Isang taong gulang pa lang siya noon. Minsan nakikiusap si Nanay Isabel kay Lola Eva na bantayan siya kapag hindi dumarating ang yaya na nag-aalaga sa kanya noon kapag pumapasok ang nanay niya sa trabaho bilang sekretarya. Nang nakipagtana ng yaya niya noon at layasan sila, ay kusa nang inalok ni Lola Eva ang kanyang ina na ito na raw ang mag-aalaga sa kanya. Total naman daw wala itong ibang ginagawa sa umaga. Nag-iisa na lang din kasi sa buhay si Lola Eva. Byuda na ito at hindi ito nagkaroon ng anak. Kaya simula noon, sila na lang mag-ina ang itinuturing nitong pamilya nito. Dadag Eva, nakita ba ninyo mga dumating na parcel ni Ana kahapon? Tabak na lumang mga libro na naman! Hayaan mo na ang anak mo, Isabel. Mas malaki raw ang kita sa mga lumang libro kapag inayos niyang mga yon. Doble o kaya naman minsan triple pa nga niyang naibibenta online. Mahirap na raw kasing mahanap ang mga lumang libro dahil hindi na ini-imprinta ang mga yon. Kahit na ho, abay mukha ng library ang kwarto niya. At ang pasilyo sa second floor natin dahil sa dami ng libro niya doon.
Siguro dapat na tayong umupa ng isa pang pwesto dito para sa negosyo ni Ana. Malaki-laki rin ang kinikita niya sa mga librong ibinibenta niya. Yang katabi natin ay aalis na raw sa susunod na buwan. Sa palagay mo, upahan na kaya natin yan para sa mga libro ni Ana? Ay pwede ho, para naman hindi na natatabak sa bahay ang mga libro niya. Pakiramdam ko ay magkamali lang tayong maiwan na nakasindi ang kandila o katol. Magliliyab na agad tayo sa dami ng mga libro sa bahay. Ang problema ay sa gabi siya nagla-live selling. Hindi ako komportable na gabi ay narito pa siya sa tindahan. Oo nga. Delikado kung dito siya magla-live selling sa gabi. Sarado na lahat ng mga katabing tindahan dito. Nay, Lola Eva, may barya ba kayong 50? Walang panukli si Manong. 35 lang ang pamasahe. Eto ang 35 pesos. Salamat, Nay. Heto na, Manong. Salamat. Bakit nandito ka? Akala ko ay tulog ka pa at umaga ka na natapos sa pagbebenta mo sa online kanina. Oo nga ho. Kaso, nagkamali pala ako sa address na inilagay ko. Sa inihintay kong delivery ngayong araw. Dito sa tindahan ang nailagay kong address kasi kasabay kong in-order yun sa mga panindang ipina-order mo nung isang araw. Eh di sana itinext mo na lang sa amin at kami na mag-uuwi mamaya. Eh, hindi pa ho kasi bayad yun. Cash on delivery. Baka ka ako wala pa kayong benta kapag dumating yun. Maaga pa eh. At saka, baka hindi rin umabot ang pera nyo rito. Naku, bata ka talaga. Malabang babahaling libro na naman yan. Ano? Oh, magkano na naman ang binili mo? Mas mahal ko pa rin naman may bibenta yun, Nay. Mababawi ko rin ang puhunan ko ron. Magkano nga, Ana? 30,000 ho. 30,000! Ay, sus ko po! Anong klaseng libro yon? Saan gawa ang mga pahina no? Sa ginto? Ay, napakamahal naman yan, Ana! Mas mura na nga ho yun kaysa sa unang nagbebenta na nakausap ko. Itong seller na binilhan ko, pumayag na tawaran ko. Lumang-luma na ho ang librong yon kaya ganon. Pero kapag nakita yun ng sugi kong mahilig sa mga ganong libro, pwede kong doblehin ang presyo nun, Nay. Pero syempre, hindi ko yun gagawin at may konsensya naman ako. Papatungan ko lang ng mga 20%. Laki ng kita ko nun. Anong klaseng libro ang ganun kabahal? Libro daw ho ng mga mangkukulam. Karunungang lihim ang title at isinulat pa raw ito nung bago pa dumating ang mga Kastila. Sabi pa, gawa raw sa balat ng tao ang mga pahina noon. Ano? Ay, santisima kang bata ka, Ana. Bakit ka bumili ng ganyang libro? Diyos ko patawarin. Ayokong dadalhin mo sa bahay yan. Malas yan. Baka kung ano pang masamang espiritu ang nakadikit sa librong yan. Syempre, hindi totoo yun, Nay. Chika lang ng seller yun para mas pataasin ang presyo ng libro na yun. Mas kakaiba at mas unique, mas lalong gugustuhin kolektahin ng mga kolektor yun. Eh, totoo hindi. Ayokong dalhin mo sa bahay yon. Iwan mo dito sa tindahan ang librong yon. At siguraduhin mo na ibebenta mo agad yon, ha? Sa susunod, huwag ka na bibili ng mga ganyang libro, Ana. Tatamaan ka talaga sa akin. Huwag mong sabihing 26 ka na. Makakatikim ka pa rin ang hangir sa puwet. Baka babayay tayo pang mapahamak dahil sa libro ng mamangkukulam na yon. Oo, Nay. Ito na nga. I-chat ko na ngayon yung suki kong mahilig sa mga ganong klase ng libro. Para ialok ko na sa kanya yon. Ang nanay naman, nagpapaniwala pa sa mga kulam-kulam ko na yan. Uso ng internet at malapit na rin tayong makapunta sa outer space. Hindi na uso ang mga kulam sa panahon ngayon. Aba, at anong ibig mong sabihin dyan, ha, Ana? Hindi ka naniniwala sa kakayahan ko bilang manggagamot? Lola Eva, syempre naniniwala ho ako sa inyo. Pero iba naman ang kulam sa panggagamot na ginagawa nyo dati, hindi ba? Manghihilot kayo, which is totoo naman, kaya kami massage therapy. At gumagaling ang mga pinapainom nyo ng mga herbal na tsaa. Kasi totoo naman na nakakagamot ang mga halaman at herbs. Organic at natural na mga gamot naman talaga yun eh. Iba naman yun sa pangungulam. Hindi ako naniniwala na may mahika o kapangyarihan talagang mangkukulam. Apo, hindi pwedeng magkaroon ng mabuti kung walang masama. Hindi magkakaroon ng liwanag kung walang dilim. At tulad ng panggagamot ng mga katulad ko,
Meron din talagang mga taong gumagamit ng kakayahan nila para sa ikasasama o ikapapahamak ng kapwa nila. Kaya totoo ang mga mangkukulam at mga mambabarang, tulad ng totoo ang mga tulad kong manghihilot at albularyo. Siguro nga hula. Pero sabi nyo, wala naman kayong kilalang mangkukulam o mamabarang, hindi ba? Oo, pero hindi ibig sabihin nun hindi sila totoo. Kung tutuusin ang pagkakaiba lang ng mga katulad ko sa kanila ay ang pinili naming landas na tahakin. Kung ginusto ko o kung gugustuhin ko ngayon ay maaari ako maging mangkukulam anumang oras. Nasa akin ang kakayahan at kapangyarihan. Ang wala lang ang pagnanasa o paniniwala na yun ang tamang landas na dapat tahakin ng mga tulad kong biniyayaan ng hindi ordinaryong kakayahan. Talaga, Lola? Ibig sabihin pala nun, ay anumang oras pwede pala kayong maging mangkukulam? Oo, kung pag-aaralan ko ang mga orasyon, gayuma, kulam, barang, at sumpa na ginagamit ng mga mangkukulam. Pero muli, wala akong intensyon o pagnanasang aralin ang itim na salamangkang yon. Sapagkat ang kapalit doon ay ang mismong kaluluwa ko o ng mga taong mahal ko. Kaya hindi ko gagawin yon. Ganun pala yun. Hindi pala mula pagkasilang ang pagiging mangkukulam o pagiging manggagamot tulad nyo. Kaya nga dapat pakinggan mong nanay mo. Huwag mo nang iuwi sa bahay ang librong yon. Kitotoo o gawa-gawa lang yun. Mas mabuti na yung mag-ingat tayo. Ang mga ganoong klase ng libro hindi dapat basta-basta binibili at kinukolekta. Oo, Lola. Naiintindihan ko ho. Oh, eto na yata magdi-deliver ng parcel ko. Teka, parang hindi ito ang usual delivery rider na dumarating dati Delivery for Ana Ortega? Ako yun! Akin yung parcel na yan. Good morning, ma'am. Good morning. Parang bago ka. Hindi na si Kuya Verhel ang naka-assign dito sa area namin. Bago lang ho akong rider, ma'am. Probation pa lang. Kaya minsan si Verhel pa rin ang magdi-deliver dito. Nagkataon lang na akong naka-assign ngayon dito sa area ninyo. Ganun ba? Anong pangalan mo? Nicholas, ma'am. Nicolas? Ang ganda ng pangalan mo. Salamat, ma'am. Maganda rin ang pangalan mo, Ma'am Ana. Gaya-gaya ka lang yata. Pero salamat na rin. Totoong sinabi ko, ma'am. Magandang pangalan mo. Pero mas maganda ka, syempre. Naku! Mahusay ka mong uto At dahil din sa magaling mong pambobola, may tip ka sa akin. Salamat, ma'am. Pero kahit walang tip, okay lang. Maganda ka naman talaga. Medyo mahal itong parcel ninyo, mama. Mabigat din. Ay oo, libro kasi yan. Rare na libro kaya ganyan ang presyo. At teka bibilangin ko lang itong cash ko. Okay lang, ma'am. Mahilig pala kayo magbasa, ma'am? Oo, pero hindi para sa akin ang librong yan. Ibenta ko rin yan. Online seller kasi ako ng mga libro. May suki ako na mahilig sa mga ganyang klase ng libro. Heto, 30,000. Itong 100 para sa iyo na. Salamat. Salamat po, ma'am. Order pa kayo na marami, ma'am. Para makita ko ulit ang kagandahan ninyo. Hinintay ni Ana na tuluyang makalayo ang delivery rider bago siya muling pumasok sa loob ng tindahan nila. Malapad ang ngiti niya at parang lumalakad sa ulap ang mga hakbang. Una, dahil excited na siyang magbukas ng bagong parcel niya. At pangalawa, ang gwapo ng bagong delivery rider nila. Mestizo, matangos ang ilong, at makakapal ang mga kilay. Nakasuot ito ng helmet kaya hindi niya nakita ang itsura ng buhok nito. Matangkad din ito dahil kinailangan pa niyang tumingala rito gayong sa height niyang 5'7". Karamihan sa mga lalaki na kasalamuhan niya ay halos kasing tangkad lang niya o di kaya ay mas maliit kaysa sa kanya. Pati puno rin ito dahil bakat sa suot itong dry fit jersey ang maskuladong biceps nito. Ang lawak ng ngiti mo, apo.
Ang gwapo kasi ng bagong delivery rider, Lola. Parang nakaka-inlove pang boses. Mapapadalas na naman ang order ko nito. Anong mapapadalas na naman? Dati ka pa naman ang madalas mag-order ah. Ultimo mga toiletries at mga vitamins na iniinom mo ay ino-order mo na sa online sa halip na pumunta ka sa grocery o drugstore. Abay lumabas-labas ka naman ng bahay natin, Ana. Paano ka magkaka-boyfriend niyan kung lagi kang nakakulong sa bahay? Hindi ko na kailangan lumabas, Nay. Kita nyo naman, ang tadhana ko lang lumalapit sa akin. Malay nyo, yung delivery rider na yun. Sinikulas na palang future boyfriend ko. Ay nako, ewan ko sa'yo, Ana. Siya nga pala, tumawag na ba kaibigan mo? Ano oras daw ang alis niyo sa Sabado papuntang Hot Springs? 4:00 daw ho nila ako daraanan sa bahay. Niyayaya nga kayong dalawa ni Lola Eva ng nanay ni Yoli. Baka gusto niyo raw sumama, Nay. Wag na, nakakahiya. Family outing nila yon. Ikaw, kaibigan mo si Yoli, kaya ayos lang nakasama ka nila. Hindi naman namin kilala ang pamilya ni Yoli. Si Yoli lang kilala namin. Ma-out of place lang kami ng lola mo ron. O mag-enjoy ka na lang at pasalubungan mo kami ng ispasol at buko pie. Sige ho. Inisang lagok ni Victor ang dugo sa hawak na baso habang nakatanaw sa labas ng floor to ceiling na salaming bintana ng living room sa penthouse unit niya. Mula sa kinatatayuan niya sa pinakatuktok na palapag ng Santiago Tower, ay tanaw niya ang buong lungsod. Itinuturing niyang teritoryo ang naturang lungsod pati na ang mga katabing bayan noon. Kaya naman labis na nakapagpapairita sa kanya ang kaalamang may gumagalang grupo ng mga aswang na walang habas na nambibiktima ng mga residente sa lungsod niya. Isa pa naman sa labis na pinagmamalaki niya, mula nang siya ang maging pinuno ng angkan niya, ang mahigpit niyang pagbabantay at proteksyon sa mga taong naninirahan sa loob ng teritoryo niya. May kasunduan sila ng ibang lahi ng mga aswang na hindi sila maaaring mambiktima sa loob ng nasasakupan niya. Subalit ngayon, sunod-sunod ang mga nabibiktima ng aswang sa teritoryo niya. Nilingon niya si Alfred, ang head of security niya at pinagkakatiwalaan na tauhan. Bakit hindi niyo pa rin mahuli ang grupo ng mga aswang na dumudukot at pumapas lang sa mga taga rito, Alfred? Kailangan bang akong gumawa ng lahat? Kung patuloy na dadami ang mga mabibiktima nila, hindi malabong may makapansin na nito sa media. Pasensya na, Sir Victor. Sadyang mahilap at mahusay magtago ang grupo ng mga aswang na ito. Hindi nila kinakagat ang pain namin nitong nagdaang mga linggo. Parang alam nila ang mga tauhan natin, ang mga ipinakalat kong mga tao sa buong lungsod. Hindi ko alam kung paano nila nalalaman na nagpapanggap lang na estudyante o trabahador na ginagabi ng uwi ang mga tauhan ko. Sadyang hindi sila dinudukot o pinagtatangkaan man lang ng grupo ng mga aswang na ito. Hindi hiniwa ang mga tiyan ng mga biktima at naroon pa rin ang mga lamang loob nila. Kaya hindi wakwak o ek-ek ang mga aswang na pumaslang sa kanila. May mga babaeng biktima rin. Hindi lang mga lalaki. Kaya hindi rin mandurugo ang bumibiktima sa kanila. May ilang buntis na biktima, pero hindi kinain ng sanggol sa sinapupunan nila. Kaya hindi manananggal ang mga aswang na yon. Yun nga ho ang natuklasan namin, sir. Ang paraan ng pagkamatay ng mga biktima ay halatang-halata na gawa ng isa sa mga kauri natin. Sa idang dugo ng mga bangkay at may mga marka ng mga pangil sa iba't ibang bahagi ng katawan nila. Parang sinadya talaga na ipakita na kagagawa natin ang pagkamatay ng mga biktima. Dalawang posibleng dahilan yon. Una, sinadya ng ibang lahi na i-frame up tayo upang tugisin at tubusin tayo ng mga manunugis. At pangalawa, totoong kalahi natin ang mga salarin. Mga rebeldeng sumusuway sa utos kung huwag mambiktima ng mga tao dito sa teritoryo natin. Hindi nila inatake mga tauhan mo dahil nakikilala nila ang mga ito. Yan nga ang suspetsya namin, Sir Victor. Masakit man itong aminin pero mukhang rebelding grupo mula sa mismong lahi natin. Ang mga aswang na ito. At, sir, pamanhino, hindi ko gustong sabihin ito sa inyo pero Isa sa mga suspect nyo, ang bunsong kapatid kong si Nicolas. Oh,
Paano nyo hong nalaman, sir? Matagal na tayong magkakilala, Alfred. Nang hindi mo agad i-report sa akin ang mga natuklasan mo tungkol sa mga biktima, naghinala na ako na hindi ko magugusto ng i-report mo. Kilala ko rin ang bunsong kapatid ko. At hindi niya kailanman itinago na hindi niya gusto ang paraan ng pamamalakad ko sa angka natin. Lagi siyang tumututol sa mga utos ko. Pangahas at mapusok siya. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan nating patuloy na magtago sa dilim. Sa kabila ng mga kakayahan at kapangyarihan natin. Masyado pa siyang isip bata. Hilaw pa siya sa karanasan. Pamanhin sa pagdadalawang isip ko na sabihin dito sa inyo, Sir Victor. Alam ko kung gaano nyo kamahal ang mga kapatid ninyo. Lalo na si Sir Nicolas. Halos kayo na nang kakambal ninyong si Ma'am Sylvia ang nagpalaki sa kanya. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo ang hinala ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang, Alfred. Siguro naging masyado akong maluwag sa pagpapalaki sa kanya. Dahil sa kagustuhan kong bumawi sa kanya. Sanggol pa lamang siya nang maulila kaming magkakapatid. Hindi niya nakilala ang mga magulang namin. Ang tanging nakagisnan niya ay ako, si Sylvia, at ang mga yaya na nag-aalaga sa kanya. Kasalanan ko kung bakit siya ganito ngayon. Sa tingin ko ay hindi yun dahil sa pagpapalaki ninyo sa bunso ninyong kapatid. Dati naman ay hindi ganyan si Sir Nicolas. Pilyo at maloko pa siya noong paman, pero hindi ganito kapusok at kasama. Malamang ay naimpluwensyahan lang siya ng pagiging malapit niya sa anak ni Fernando Madrigal. Gustong maging pinuno ni Fernando dahil siya ang direktang apo ng kauna-unahang aswang. Hindi niya rin itinatago na tutol siya sa mga bagong batas na ipinapatupad ninyo sa angka natin. Mula nang kayo ang maging pinuno, sir. Naniniwala siya na siya ang dapat na nakaupo sa posisyon ninyo. Pero hindi siya ang binoto ng mga kalahi natin. At labis niya kayong kinabubutan dahil doon. Malamang ay inutusan niya ang anak niya na impluwensyahan si Sir Nicolas upang bumaligtad at kumampi sa kanila. Masyadong makalumang mag-isip si Felipe. Kaya hindi siya ang binoto ng mga kalahi natin. Pero tama ka. Tuso at matalino si Felipe. Posible nga na siya ang nag-udyok kay Nicolas. Marahil gusto lang niyang lumikha ng sapat na ingay at gulo para mangambang iba nating kalahi. Kung iisipin ng ibang mga aswang na hindi ko kayang hulihin at parusahan ng mga rebelde, dahil ang pinuno nila ay mismong kapatid ko, mawawalan sila ng tiwala sa akin. Igigit nila na kailangan nila ng bagong pinuno. Saka papasok si Fernando para ipresenta ang sarili niya bilang kandidato upang maging bagong pinuno. Oo, sir. At saka pag naging pinuno siya, ang unang utos niya ay lipulin ang lahat ng nalalabing kaanak ni Dalisay. Maigpit ang pagtutol ni Fernando sa utos ninyo na protektahan ang mga matatagpuan natin ng mga natitira pang kaanak ni Dalisay. Ang gusto ni Fernando ay paslangin silang lahat tulad ng ginawa ng mga unang pinuno natin. Kahit pa ang iyong mga inosente at wala namang talagang kinalaman o nalalaman tungkol sa atin. Dahil tulad ng mga unang pinuno natin, natatakot din si Fernando na tapusin ang isa sa mga apo ni Dalisay ang sumpa. Ayaw niyang mawala ang sumpa dahil gusto niya ang habang buhay na maging aswang. Ayaw niyang maging normal na tao muli ang ating lahi. Nang makatikim sila ng dugo ay tila nakalimutan na nila ang orihinal na misyon ng pangkat natin. Hindi tayo mga kampo ng dilim. Tayo ang humuhuli at pumapas lang sa mga aswang. Tayo ang orihinal na angka ng mga manunugis. Subalit dahil sa sumpa ni Dalisay, binulag na ng silaw ng kasakiman ng ating lahi. Tila tuluyang niyakap na natin ang sumpa ni Dalisay. Kung nabubuhay pa si Dalisay, yak nagtutuyoy niya tayo. Pinatunayan lang naglahi natin na tama siya nang isumpa niya si Felipe Madrigal. Kaya nga panahon na upang bumalik ang angkan natin sa orihinal na misyon natin. Ang maging manunugis ng mga aswang. Kahit kalahi pa natin sila. Kahit kakilala pa natin sila. Kahit kapatid pa natin sila. Sir Victor, handa kayong paslangin si Sir Nicolas. Paano si Ma'am Sylvia?
Tsaka kung hindi siya sasang-ayon sa desisyon ninyo tungkol sa bunsong kapatid ninyong dalawa. Ako nang bahala kay Sylvia. Magpadala ka ng mga tauhan natin para mahigpit naman manan si Fernando. Ipatatawag ko si Nicolas at bibigyan ko siya ng trabaho na uubos sa oras at panahon niya. Lalansihin natin siya. Kung siya nga ang pinuno ng mga rebelde, hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataong makausap o makaharap sila. Dahil ikaw ang magiging kaparehan niya sa trabahong to. Mas mababantayan mo ang mga kilos at mga pupuntahan niya. Kailangan ko ng matibay na ebidensya, Alfred. Ayokong paslangin ang kapatid ko nang dahil lang sa haka-haka at mga hinala. Naiintindihan ko, Sargento. Hello, Ada. O bakit? Nay, may darating ho na parcel ko. Pakireceive naman. Paid na ho yan. Pakibuksan na rin at tingnan mo kung maayos yung mga items. Sige. Okay, salamat, Nay. Ang ganda ng hot spring na pinuntahan namin, Nay. Isasama ko kayo dito sa susunod. Mamayang gabi, uuwi na ako. Magdadala ako ng buko pie at espasol para sa inyo ni Lola Eva. Bye! Bye. Isabel, may tao sa labas. Baka yan na yung delivery di Ana Nanang. Teka. Para ho kay Ana Ortega? Ako na ang tatanggap. Ibinili niya na yan. Bayad na ito, hindi ba? Oo. Bayad na ho. Ma'am, kaano-ano ho niya kayo? Nanay niya ako. Isabel Ortega ang pangalan ko. Kailangan ba ang ID ko? Hindi na ho. Si Ma'am Ana ho ba ay tindera doon sa malapit sa high school, ma'am? Yung matangkad na babaeng morena at may salamin? Bakit mo tinatanong? May Ana Ortega rin ho kasi akong na-deliveran ng isang araw, pero sa tindahan malapit sa high school ang address. Naisip ko lang na baka siya rin yun. Oo. Siya nga rin yun. Ikaw pala yung bagong delivery rider na nabanggit niya. Talaga ho? Nabanggit ako ni ma'am? Sus, mga kabataan talaga. Sige na, salamat. Ay, ma'am. Pwede ho bang pakibigay ito kay Ma'am Ana? Idadaan ko sana ito doon sa tindahan ninyo. Pero sarado na ho nang pumunta ako doon kanina. Para ho kay Ma'am Ana yan. Ano ito? Mga lumang libro ho. Koleksyon yan dati ng ate ko na hindi na niya binabasa at nakatambak na lang sa bodega. Baka magustuhan ni Ma'am Ana. O kaya baka pwede niyang ibenta sa online shop niya. Sa kanya na lang ho ang mga yan. Kesa mabulok lang at itapon, mapapakinabangan pa niya. Pakisabi ho, ipinabibigay ni Nicolas. Salamat, Nicolas. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ikaw ba'y nagbabalak maligaw sa anak ko, iho? Ho? Sana ho. Kung single pa si Ma'am Ana. Ay, single na single, iho. Ano ang phone number mo? Teka, ikaw ba ay walang sabit, ha? Baka naman ikaw ang hindi single. Yung itsura mo ay habulin ng mga babae, Single ho ako. Kahit i-stalk niyo pa lahat ng social media accounts ko. Ito hong national ID ko, ma'am. Single ho ang status ko dyan. Handa rin akong kumuha ng Senomar kung kailangan. Pati NBI clearance, ma'am. Ay, para ka naman mag-a-apply ng trabaho, iho. Sige, sasabihin ko kay Ada yan. Ihanda ba ang mga requirements mo? Sige ho, ma'am. Salamat ho. Ano daw naman kaya ang laman ng parcel na ito? Sabi ni Ana, buksan ko raw at tingnan ko kung may sira ang mga items. Ano ga ang mga ito? Mga kandila, kristal, rock salt, sea salt at mga insenso. Nanang! Tinuturuan ba ninyo si Ana ng mga nalalaman ninyo? Sinabi ko naman ako sa inyo na ayoko na matutunan niya yan. Hindi ko siya tinuturuan, Isabel. At sa tingin ko hindi naman niya balak na siya mismo ang gumamit ng mga yan. Narinig ko siya kagabi habang nag-online selling siya. May mga nagtatanong kung nagbebenta rin ba siya ng mga kandila, kristal at insenso. Dahil may mga lumang libro siyang ibinibenta tungkol sa karunungang lihim at pangungulam. Malamang gusto lang din niyang isama yan sa mga librong ibinibenta niya. Ay nako, ang tigas talaga ng ulo ng batang yan.
Sinabi ko na sa kanyang mag-iingat siya sa pagbebenta ng mga ganyang klaseng libro eh. Mamaya ikapahamak pa niya yan. Kinikilabutan talaga ako sa lumang libro na yon na nabili niya nung 1 linggo. Huwag kang mag-alala. Nabili na raw ng customer niya ang librong yon. Baka bukas ipadala niya na yon. Ako man hindi kampante na narito sa atin ang librong yun eh. Talaga na ng Eva? Ibig sabihin na itutong ang libro ng mangkukulam yun. Hindi. Pero totoong luma na ang librong yon. Diary lang yon ng isang manghihilot. Walang masamang mga orasyon o sumpa na nakasulat doon. Hindi ko rin alam kung bakit hindi maganda ang pakiramdam ko nang makita ko yon. Para bang ang bigat sa loob ko na tingnan at basahin yon, kaya hindi ko na tinapos matapos kong pasadahan ng basa ang ilang pahina. Sino man ang sumulat noon, ibinuhos ang lahat ng lungkot, pighati, puot at pangungulila niya roon. Ganun ba? Akala ko ay kung ano na. Dadang Eva, sensitibo naman talaga kayo sa mga luma at antigong bagay, hindi ba? Kaya nga ayaw niyong bumili tayo ng mga gamit o damit mula sa ukay-ukay o mga bodega sale. Kaya nga ayaw niyo rin umaakyat sa 2nd floor. Dahil sa mga nakahilerang lumang libro ni Ana doon. Sana ay hindi na ninyo binasa ang lumang librong yun, Nana. Gusto ko lang nawang makatiyak na hindi mapanganib ang librong yon kapag hinawakan o binasa ni Ana. Bakit nga palang tagal mo sa labas? Yung delivery rider kasi. Nagtanong kung si Ana rin ba yung dadeliveran niya dun sa tindahan. Kaya naman pala kilig na kilig si Ana. Gwapo naman pala talaga yung binata. Eto, may mga lumang libro pang ang dala para kay Ana. Baka raw gustong ibenta rin ni Ana. At manliligaw daw siya kay Ana. Ano? Matinong lalaki ba yon? Ay, mukha namang matino, Nanang. Patingin nga ng mga librong ibinigay niya kay Ana. Mga lumang libro ito, Nanang. Baka sumama na naman ang pakiramdam nyo kapag naramdaman nyo ang mga negatibong enerhiya mula rito. Hayaan mo na. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng mga libro bang ibinigay ng lalaking yon kay Ana. Oh, ito. May mga lumang series lang pala ng librong pambata. At saka... Dadang Eva! Sus ko po! Anong nangyari? Nahihilo ba kayo? Buntik na kayo bumagsak. Kanino ka mo mga librong ito, Isabel? Doon sa manliligaw ni Ana? Hindi ho. Doon daw sa atin niya. Nakatambak na lang sa bodega nila kaya naisip niyang baka interesado si Ana na ibenta rin ang mga yan. Ano ho ba ang librong yan, Nanang? Hindi naman yata alphabet ang nakasulat dyan. Hindi ko mabasa eh. Libro ito ng ninuno ko, Isabel. Sadyang isinulat ito upang iisang tao lang ang makabasa. Isinulat ito para sa nakatakdang inapo niya na puputol sa isang napakatandang sumpa na ginawad ng ninuno kong si Dalisay sa mga kaaway niya. Huh? Ibig sabihin, nababasa niyo ang librong yan? Oo. Anong sumpa yun, Nanang? Isinumpa ng ninuno ko ang isang angkan para maging mga aswang. Sinasabayan ni Ana ang kantang tumutugtog mula sa cellphone na nasa bulsa ng pantalon niya habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin nila. Hindi niya agad napansin ang binatang nakangiting nakatingin sa kanya mula sa labas ng gate. Nang bumaling siya sa mga nakatanim na sampagita malapit sa gate, ay napatili siya sa gulat nang makita ang binata. Sorry. Hindi ko sinasadyang gulatin ka. Nicolas, anong ginagawa mo rito? Kagagaling mo lang dito kaninang tanghali ah. Bukas pang scheduled delivery ng bagong order ko, hindi ba? Maaga kong na-deliver lahat ng parcels ko. Kaya naisipan kong dumaan ulit dito ngayong hapon. Dinalan kita ng special cheesy ensaymada. Gawa ito ni Yaya Becky. Masarap ito. The best ensaymada na matitikman mo sa buong buhay mo. Yaya? May yaya ka pa? Dumulag ka na.
Yaya ko siya nung bata pa ako. Siyempre hindi na ngayon. Yun na kasi ang nakasanayan kong itawag sa kanya kaya hindi ko na mabago. Binibiro lang kita. Alika, pasok ka. Dito tayo sa loob. Tamang-tamang dating mo. Nagluto rin ako ng banana Q para sa merienda namin ni Lola Eva. Yun naman ang the best banana Q na matitikman mo ever. Binuksan ni Ana ang gate upang papasukin ang binata. Sa loob ng nakalipas na mga araw ay halos araw-araw silang nagkikita ng binatang yon. Minsan, dahil may delivery ito para sa kanya. Minsan, tulad ngayon ay kusa lang itong bumibisita sa kanya. Nakikipagkwentuhan at nanliligaw. Sa sala ay abala sa panonood ng soap opera sa TV si Lola Eva. Nagulat ito nang makita si Nicolas. Mabilis na dumaan ang hindi pagkapaniwala sa anyo nito bago yun napalitan ng pagtataka. Hindi pa nito nakikita si Nicolas dahil lagi nagkakataon na wala ito rito sa bahay kapag dumadalaw sa kanya ang lalaki. Lola Eva? Si Nicolas ho. Nicolas, ang Lola Eva ko. Magandang hapon ho. Anong ginagawa mo dito? Kaano-ano ka, di Ana? Sa ngayon ho, manliligaw. Pero kung papalarin, sa hinaharap ay magiging boyfriend na niya ako. Diretso sumagot. Hindi nasisinda kay Lola Eva. At malakas ang fighting spirit. Check, check, check. Ha? Ano yun? Checklist ko sa mga katangiang hinahanap ko sa future boyfriend ko. Ah, so ilan ang may check sa listahan ko? Malalaman mo sa tamang panahon. Okay. Halika sa komedor. Tikman natin ang ensaymada na dala mo at yung niluto kong banana Q. Hahainan ko lang muna si Lola Eva sa sala. Hindi siya tatayo hanggat hindi tapos yung pinapanood niyang... Oh, Lola? Saan kayo pupunta? Sasalo ako sa inyo magmerienda. Gusto kong kausapin itong manliligaw mo. Naupo si Lola Eva sa pagitan ni Ana at Nicolas. At tulad ng sinabi nito, kinausap nga nito ang binata. Pero mas tamang sabihin na ini-interview niya ito. Mula sa pamilya, educational background, pati mga nakaraang relasyon ng lalaki ay inalam ng matanda. Hindi tuloy malaman ni Ana kung papaano makakabawi sa hiya niya sa binata. Pero mukhang hindi naman ikinabahala ni Nicolas ang ginawa ni Lola Eva. Sinagot nito ang lahat ng mga tanong ng matanda. Mukhang naaaliw pa nga ito. Nang sa wakas ay magpaalam na si Nicolas, inihatid ni Ana ang lalaki sa may gate. Pasensya ka na kay Lola Eva, ha? Overprotective lang kasi siya dahil yung huling boyfriend ko, niloko ako at pinagpalit sa isa sa mga kaibigan ko. Sana hindi ka na na-offense sa mga itinanong niya sa'yo. Lalo na tungkol sa trabaho mo. Wala yun, Ana. Nauunawaan ko si Lola Eva. Natural na ingatan ka niya dahil apo ka niya. Oo. Ang swerte ko nga kasi kahit hindi kami magkadugo talaga, itinuturing niya akong tunay na apo. Hindi mo siya totoong lola? Hindi. Dating landlady namin siya sa apartment na pinapaupahan niya dyan sa kabilang street. Bata pa ako nang maging pamilya ng turingan namin. Kasi sa kanya ako madalas iwan ni nanay noon kapag pumapasok siya sa trabaho. Nang magtagal, niyaya niya kami ni nanay na tumira na rin dito sa bahay niya. Mag-isa na lang kasi siya sa buhay at wala lang ibang kamag-anak. Maswerte pala na nagkakilala kayong tatlo. Sige, una na ako, Ana. Sa Sabado ha, tuloy ang plano nating manood ng sine. Oo, hihintayin kita. Mag-ingat ka sa pagmamotor mo, ha? Salamat ulit sa ensaymada. Pakisabi kay Yaya Becky, masarap ng talagang ensaymada niya. Matutuwa siyang malaman yan. Sige na, pumasok ka na sa loob. Huwag mo na akong hintayin makaalis. Napabalikwas sa kama si Ana. Madilim pa ang paligid. Wala pa siyang naririnig na ingay sa labas, maliban sa tahol ng mga aso at huni ng mga insekto. Pagtingin niya sa orasan sa dingding ng kwarto niya, nakita niya 10:00 pa lang ng gabi. Halos kalahating oras pa lang ang tulog niya. Anong kumising sa kanya? Ada! Ada, gumising ka! Buksan mo ang pinto! Ada! Nay? Bakit ho? Ano nangyari sa inyo? Anong bakit? Nagsisisigaw ka dyan kanina. Pinapangungot ka yata.
Humihingi ka ng tulong. Ho! Sumisigaw ako. Hindi ko matandaan. Oo, ang lakas ka ng sigaw mo at panay pagtawag mo sa akin at sa ama mo. Tulong! Tulungan ninyo ako! Tulungan niyo ako! Si Lola Eva yun! Ay, Diyos ko! Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Ay, bilisan mo, Ana! Humahangos na bumaba mula sa ikalawang palapag ang mag-ina at nagtungo sa kwarto ni Lola Eva sa unang palapag ng bahay. Binuksan nila ang pinto ng kwarto ng matanda. Tumambad sa kanila si Lola Eva na nakahandusay sa sahig, malapit sa pinto. Sindak na napatili sila nang makita kung ano ang pilit na humahatak sa isang binti ni Lola Eva. Mula sa nakabukas na bintana ay naroon ang isang kahindik-hindik na nilalang. Patulis ang hugis ng itim na mukha nito. Matutulis ang mga tenga, matatalim ang mga pangil, mahaba ang ilong at higit na mas mahaba ang mga dila. Ang itim na dila nito ang siyang nakapulupot sa kanang binti ni Lola Eva. Mahigpit na nakakapit sa grills ng bintana ang mga kamay ng nilalang. Tila singhaba ng maliit na balisong ang matutulis niyang kuko. Natagpuan na rin kita sa wakas, apo ni Dalisay. Ikaw na lang ang natitira sa inyong angkan. Kapag napaslang kita, wala nang iba pang makakaputol sa sumpa sa amin. Kailangan kitang paslangin. Bitawan mo ko, aswang! Napakaswerte ko naman. Naghahanap ako ng bagong biktima ngayong gabi. Pero bigla kong nakitang umaaligid ang isa sa mga tapat na tauhan ng mga Santiago sa direksyong ito. Buti na lang at sinundan ko siya. Ikaw palang dahilan kung bakit narito siya. May bantay kang aswang. Malamang tauhan ni Victorio at pinuproteksyonan ka niya laban sa akin at sa mga tauhan ko. Malas lang ni Victor at mas malakas ako sa aswang na ipinadala niya. Bitawan mong lola ko! Halimaw ka! Dadang Eva, kumapit kayo sa akin. Anong nilalang na yan? Ay, Diyos ko, kumapit kayo, Dadang! Aswang yan! Ana, kumuha ka ng asin at isabi mo sa kanya! Bilisan mo! Lola, Nanang, pero hindi sila kaamoy ng mga kalahi ni Dalisay. Kaano-ano mo sila mangkukulam? Mga kalahi rin ba sila ni Dalisay? Hindi! Hindi ko sila kamag-anak! Hindi nagdalawang isip si Ana. Dinampot niya ang baston ni Lola Eva na yari sa yantok. Tumakbo siya sa bintana at malakas na hinampas ang mahabang dila ng aswang. Malakas na napasigaw sa sakit ang aswang. Muling hinampas ni Ana ang dila nun. Ang balak niya, pitpitin yon hanggang sa maputol. Tila nahulaan ng aswang ang balak niya kaya pinakawalan nito ang binti ni Lola Eva. Umuungol sa sakit na mabilis na tumakas ito. Narinig nila ang malakas na kalabog sa bubong nila at sa bubong ng kapitbahay nila. Nilundag lang ng aswang ang mataas na mga bubong sa pagtakas nito. Nilapitan ng mag-ina si Lola Eva. Lola Eva! Dadang Eva! Lola Eva, ayos lang ba kayo? Nagdurog ang binti niyo. Ayos lang ako. Iniligtas ninyo ako. Kailangang magamot yung sugat ninyo. Hindi naman malalim ang sugat na ito eh. Ana, suot mo pa rin ba ang krus na kwintas na ibinigay ko sa iyo? Oo, Lola. Hindi ko naman hinuhubad to. Makinig kang mabuti, apo ko. Ano man ang mangyari, wag mong huhubarin ang kwintas na yan. Naiintindihan mo ba? Opo, Lola Eva. Isabel, ikaw rin. Wag mong huhubarin ang rosaryo mo. Yun ang pinakamabisang mga kasandata laban sa mga aswang. Dahil sa pagkaabala sa tindahan nitong mga nakaraang linggo, nawala sa isip ko na dasalan muli ang mga bintana at tarangkahan ng bahay natin bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Kaya nakalapit sa bintana ang mga aswang na yon. Bakit gusto kanyang patayin, Nanang Eva? Dahil isa siya sa mga miyembro ng angka na isinumpa ng ninuno kong si Dalisay. Babalik pa bang aswang na yun, Lola? Hindi na ngayong gabi dahil labis mo siyang nasaktan. Pero maaaring may iba pa siyang mga kasamahan. Kaya kailangan nating lagyan ng bagong asin at pahiran ng binditanong lagis ang mga bintana at pintuan. Dadasalan natin ito ngayong gabi upang hindi sila makalapit man lang sa mga bintana at pintuan. Sige ho, Lola. At habang ginagawa natin yon,
ay kwento niyo sa amin ni nanay ang tungkol sa aswang na yun. Sinong tinutukoy niyong dalisay? Oo, Apo. Sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa ninuno ko at kung bakit siya ang may kagagawa ng pagkaubos ng aming buong angkan. Pero dapat siguro ay tawagan mo si Nicolas ngayon at papuntahin mo dito, Apo. Maaari niya tayong tulungan laban sa mga aswang na gustong pumatay sa akin. Ho? Lola Eva, anong magagawa ni Nicolas laban sa kanila? Hindi bang dapat tawagan natin na yung mga pulis, militar o kaya pare? Delivery rider lang ho si Nicolas. Hindi, Apo. Hindi siya delivery rider lang. Isa rin siyang aswang. Dana, sigurado ba kayong aswang si Nicolas? Oo, Isabel. Nang pumunta sa bahay ni na Aling Norma si Ana para bigyan ng merienda kahapon masinsinang nagkausap kami ni Nicolas. Inamin ni Nicolas sa akin kung sino siya. Naamoy niya raw na isa ako sa mga inapo ni Dalisay. Diyos ko po, isang aswang ang maliligaw mo, Ana. At inimbitahan mo siya sa loob ng bahay natin. Hindi ko alam, Lola Eva. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na aswang si Nicolas. Huwag kang mag-alala, Ana. Hindi ka rin dapat matakot sa kanya. Hindi siya katulad ng aswang na umatake sa atin kanina. Inalok niya ang proteksyon ng pamilya niya sa akin, sa atin. Base sa sinabi ng aswang kanina, totoo ang sinabi ni Nicolas sa akin. Layunin ng Kuya Victor niya na wakasan na ang sumpa sa kanilang pamilya sa kabila ng pagtutol ng iba pang mga aswang. Paano ka naman nakakatiyak na hindi nagsisinungaling si Nicolas, Nanang Eva? Alam mong mahusay akong kumilatis ng tao, Isabel. Bukod pa ron malaya siyang nakapasok sa bahay natin kaya tiyakong hindi masama ang budhi niya. Pero Lola Eva, ikaw na rin ang nagsabi na hindi mo nadasalan ulit ang mga pasukan at bintana ng bahay natin. Kaya nakalapit sa bintana at nakapasok ang dila ng aswang kanina. Baka yun ang dahilan kaya nakapasok si Nicolas dito. Mahina ang proteksyon na inilagay niyo sa paligid ng bahay natin. Kahit mahina na yun ay sapat pa rin yun upang hindi tuluyang makapasok dito ang aswang. Kung wala na talagang bisa yun, madali na lang para sa aswang kanina na wasakin ang grills ng bintana natin at pasukin ang kwarto ko. Pero dahil may sapat na bisa pa rin ang proteksyon ng bahay natin, hindi siya tuluyang nakapasok dito. Hindi pa rin tayo nakakatiyak, Nanang Eva. Aswang pa rin ang Nicolas na yon. Malamang kaya ka natunto na aswang kanina ay dahil mismo sa kanya. Magtiwala kayo sa akin. Si Nicolas lang ang makatutulong sa atin. Hindi naman tayo pwedeng habang buhay na magkulong dito sa loob ng bahay para lang makaligtas sa mga aswang. Kailangan nating wakasan ng tuluyan ang mga aswang. At ang pamilya ni Nicolas ay ang orihinal na pinagmula ng lahi ng mga manunugis. Ana, tawagan mo na si Nicolas ngayon din at papuntahin mo rito. Abala sa pagluluto ng almusal niya si Nicolas. Maagang simula ng bagong trabaho niya, kaya gusto niya maaga makaalis sa Santiago Tower. Nung una ay nagtataka siya sa inuutos ni Kuya Victor sa kanya. At nainsulto rin siya dahil hindi naman niya trabaho ang maging delivery rider. Isa siya sa mga may-ari ng kumpanya nila at may trabaho na siya ron bilang head ng marketing department. Siguro nga medyo pumalpak siya nitong mga nakaraan. Pero hindi naman sapat yun para ma-demote siya bilang delivery rider. Subalit nang ipagtapat ni Kuya Victor sa kanya na isa yung undercover job para matuklasan nila kung sino ang leader ng mga rebeldeng aswang, ay nawala ang pagtutol niya sa utos ito. Sa wakas, pinagkakatiwalaan na siya ng kuya niya. Mapapatunayan niya na sa kapatid na hindi siya nagpapasarap lang sa buhay. May ipapakita niya na rito ang tunay na kakayahan niya. Swerte pa na dahil sa pagiging delivery rider niya, nakilala niya si Ana, ang babaeng bumihag sa puso niya. Good morning, Nicolas. Ate Sylvia, good morning. Hindi kita narinig na dumating.
O dito ka rin ba natulog kagabi? Dito rin ako natulog kagabi. Wala ka pa nang dumating ako. Malamang tulog na ako nang umuwi ka. Pwede bang hinaan mo yung pinapatugtog mo? Hindi ka ba nabibingi dyan? Nope. Dahil bata pang tenga ko. At etong greatest music of all time. Para sa generation namin. Kung magsalita kay parang sobrang layo ng agwat ng mga edad natin. Well, kumpara sa iyo at kay Kuya Victor, mas bata naman talaga ako. Bakit ka nga pala nandito? Tinatawag ka ni Kuya? Ano pa nga ba? Alam mo naman na ayoko nagpupunta rito sa lungsod ko, hindi rin lang kailangan. Mas gusto ko ang katahimikan sa probinsya. Mas gusto kong kasama ang mga alaga kong kabayo at baka kaysa mapalibutan ng mga tao. Hindi kita nakita sa opisina kagabi. Nasaan ka? Secret. Nicolas! Huwag mong sabihin may bago ka na namang kalokohang ginagawa, ha? Narinig mo ang sinabi ni Victor. Isa pang pagkakabali at ipapatapon ka na talaga niya sa Siberia. Gusto mo bang mabulok sa ilalim ng niebe? Relax! Kung ano man ang ginagawa ko ngayon ay hindi kang gagalit ni Kuya Victor dahil... Nicolas, bakit nandito ka pa? 6:00 ang oras ng pasok mo, hindi ba? Kanina pa naghihintay sa ibaba si Alfred. Ang sabi niya, ikaw ang nag-request ng mas maagang shift ngayon dahil maaga ka rin dapat uuwi mamaya. Saan mo naman balak magpunta? Good morning to you too, Kuya. May date ako mamayang gabi, kaya maaga akong mag-out. Shift? Out? Hindi ka na sa opisina pumapasok ngayon? Nope. Isa na ako sa mga bagong delivery riders natin, ate. At sa totoo lang, mas gusto ko ng trabahong ito kaya sa buong araw akong nakakulong sa loob ng opisina. I think mas bagay ako sa ganitong klase ng trabaho. Victor! Ano ginagawa mo kay Nicolas? Delivery rider? Alam mo ba kung gaano kadelikado yun para sa kanya? Paano kung makidnap siya dahil may nakakilala sa kanya bumibiyahe sa labas mag-isa? Paano kung madisgrasya siya? Sylvia, hindi na sanggol si Nicolas. Kung madisgrasya siya, maghihilom lang din kaagad ang mga sugat niya. At may kasama siya kapag bumibiyahe siya. Si Alfred ang bodyguard niya ngayon. Katumbas ng 5 ordinaryong bodyguards niya si Alfred. Pero bakit niya kailangan maging delivery rider? Dahil kailangan niya matutong paghirapan ang mga natatamo niya. Doon pa natin dapat ginawa to, Sylvia. Lahat ng bagay ay madali niyang nakukuha dahil kusa nating ibinibigay sa kanya yon. Hindi siya matututong maging responsable at matured kung tatratuhin natin siya na parang bata habang buhay. Pero Victor, Sumabay ka na sa akin pababa, Nicolas. Pupunta ako sa gym. Sylvia, mamaya na tayo mag-usap o magtalo kung gusto mo. Kapwa tahimik sina Victor at Nicolas nang sumakay sa private elevator ng penthouse na ginagamit nilang tatlo kapag narito sila sa Santiago Tower. Nang magsimulang bumaba ang elevator ay sakalang bumaling si Nicolas sa nakatatandang kapatid niya. Bakit ayaw mong ipaalam kay Ate Sylvia na iniimbestigahan ko mga rebelde? Sa kabila ng lahat, kilala kita, Nicolas. At kilala ko rin si Sylvia. Sa unang tingin, marahil ay mas madaling paniwalaan na ikaw ang leader ng mga rebelde tulad ng suspetya ni na Alfred. Ano? Ako? Bakit yun naman gagawin yun? Ni hindi ako umiinom ng dugo ng tao tulad ninyo. Mula pagkabata ko, ay dugo na ng hayop ang pinapainom ninyo sa akin. Hilaw na karne ng baka o baboy ang kinakain ko. Paano at bakit ako dudukot ng mga tao at sasairin ng dugo nila? Kuya Victor, hindi ako ang leader ng mga rebelde. Alam mo yun. Patawad, Nicolas. Pero aaminin ko, nagduda rin ako sa iyo nung una. Lalo pa't naging malapit na magkaibigan kayo ni Timoteo. Alam mong maigpit na kalaban ko ang ama niya. Inakala ko na naimpluwensyahan ka na niya. Kaya tinutulungan mo sila na guluhin ang pamumuno ko. Talagang iniisip mo na ako ang leader ng mga rebelding aswang na yon? Hindi ko ginawa yon. Wala akong kinalaman sa mga rebelde. Hindi ko gagawin yon. Hindi lang dahil sa respeto ko sa iyo. Kung hindi, dahil hindi ko kayang pumaslang ng mga tao para sa dugo. Ako pang ang humuli sa 3 sa kanila nitong linggo. Alam ko. Kaya humihingi ako ng paumanhin sa'yo.
Patawarin mo ako sa pagdududa ko sa'yo. Hindi tumitigil sa pandurukot at pambibiktima ang mga rebeldeng aswang. Ngayong bantay sarado ka na ni Alfred. Wala rin kaming nahanap na pruweba ng komunikasyon sa pagitan mo at ng mga rebeldeng aswang na nahuli niyo nitong linggo ni hindi ka nila kilala. Kaya alam ko na ngayon na wala kang koneksyon sa mga rebeldeng aswang. Patawad, Nicolas. Ibig bang sabihin, ay gawa-gawa mo lang ang utos mo sa akin na mag-undercover bilang delivery rider, Kuya Victor? Oo, Nicolas. Pero mukhang naging epektibo yon dahil maliban sa akin at kay Alfred, wala nang iba pang nakakaalam tungkol sa ginagawa mo ngayon. Tinangka kang dukutin at paslangin ng mga rebeldeng aswang dahil hindi nila alam na isa ka ring aswang. Malinaw na isa sa mga pinagkakatiwalaan ko sa angkan natin ang leader ng mga rebeldeng aswang. Kuya Victor, bakit pinigilan mo akong sabihin ang tungkol dito kay Ate Sylvia? Nakita ng mga tauhan ni Alfred si Sylvia sa yate ni Fernando noong nakaraang Lunes. Hindi. Imposible yun, Kuya. Baka nagkakamali ka lang. Tulad sa akin, di akong mali ang iniisip mo kay Ate Sylvia. Maaaring may ibang dahilan kaya siya nakikipag-usap kay Fernando. Kakambal mo siya. Hindi kanya tataraydo rin. Yan din ang gusto kong isipin, Nicolas. Pero alam mo ba kung anong sinabi sa akin ni Sylvia kagabi? Nang tanungin ko siya kung nasaan siya noong Lunes, Kuya Victor, sinabi niyang nasa rancho siya buong linggo, Nicolas. Nagsinungaling siya sa akin. Gayong malinaw sa mga surveillance videos at photos ni na Alfred ang pagyayakapan at paghahalikan nila ni Fernando. May relasyon sila ni Fernando. ano? Paano niya? Tumatawag si Carol sa akin. Sinong Carol? Asawa ng tauhan kong si Melo. Si Melo ang inutusan kong bantayan si Ana. Hello? Carol? Bakit? Ano? Sigurado ka? Labis na nag-aalala si Nicolas para kay Ana at sa pamilya nito. Kaya naman halos hindi niya naalintana pa ang traffic sa bilis ng pagmamaneho niya. Nang matanggap niya ang balitang nag-aagaw buhay ngayon, ang aswang na pinagbabantay niya sa pamilya ni Ana ay nilukob ng takot ang buong katauhan niya. Bago nawala ng malay ang aswang, ay naiparating nito sa asawa nito kung ano ang nangyari dito at kung sino ang nasa likod nun. Katatapos nang niyang makausap ang asawa ng tauhan niya, nang makatanggap naman siya ng tawag mula kay Ana. Bagamat nakausap niya ng dalaga kaya't batid niya ng ligtas at buhay ito, hindi pa rin mabura ang pangamba sa dibdib niya. Dinig na dinig niya sa boses nito ang takot at hilakbot nito sa naranasan. At wala siyang ibang nais gawin kung hindi makita at mayakap ito. Nicolas, magdahan-dahan ka. Muntik na tayo mabunggo ng jeep na yon. Kailangan ako ni Ana, Kuya Victor. Inatake sila ng aswang kagabi. At tinangkang paslangin ng aswang na yon ang tauhan ko na inutusan kong bantayan si Ana. Nag-aalala ako na baka targetin din si Ana ng mga rebelding aswang. Lalo pa at puros babae lang sila sa bahay nila. Hindi ko alam na dahil pala sa presensya ng mismong tauhan, kaya sila matutunto ng rebelding aswang. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Ana, sinabi raw ng aswang na umatake sa lola niya na nakita yun si Melo, malapit sa bahay ni Ana. Nagtakang aswang kung bakit naroon si Melo, kaya nilapitan nun ng tauhan ko. At noon, naamoy ng rebelding aswang na si Lola Eva ay isa sa mga inapo ni Dalisay. Biglang inatake ng rebelding aswang si Melo na sa gulat ay hindi agad nakapanlaban. Ngayon ay nasa private hospital natin siya at agaw buhay. Tinangkaring patayin ng rebelding aswang si Lola Eva. Hindi lang yun nagtagumpay dahil sa pagdating ng Ana at Nanay Isabel, hinampas daw ni Ana ang mahabang dila ng aswang at mabilis nang tumakas ang aswang. Inapo ni Dalisay ang babaeng nililigawan mo? Bakit hindi mo agad sinabi to sa akin? Hindi ko masisisi sa Alfred dahil tiyak hindi niya maaamoy ang dugo ni Dalisay. Ibang uri ng aswang siya kaysa sa atin. Subalit ikaw, sa unang pagkikita pa lang, tiyak na naaamoy mo ng dugo ni Dalisay na inapo niya. Sana'y nadala na natin sila agad sa mas ligtas na lugar kung sinabi mo ito agad sa akin. Hindi ko rin alam ang totoo nun, Kuya Victor.
Kahapon ko lang nakaharap at nakausap si Lola Eva. Kahapon ko lang nalaman ang koneksyon niya kay Nadalisay. Ngayong umaga ko palang sana sasabihin ito sa iyo. At isa pa, hindi tunay na lola ni Ana si Lola Eva. Kaya hindi ina po ni Dalisay si Ana. Nakilala ba ng tauhan mo ang rebelding aswang na umatake sa kanila? Oo. Si Fernando Madrigal. Siya daw ang umatake sa kanya ayon sa asawa niya. At may kasama pa raw na ibang aswang si Fernando. Pesting Fernando talaga yun. Sino pa raw ang iba niyang kasama? Nag-aalinlangan ang asawa ni Melo na sabihin sa akin kung sino-sino pa ang ibang binanggit ni Melo. Kaya sa palagay ko, tama ka sa sinabi mo kanina. Malamang isa nga si Ate Silvia sa mga kasama ni Fernando. Kailangan ko munang tiyaking ligtas si Ana bago ko puntahan si Melo sa ospital. Oo. Mas mabuting itago muna natin sa ligtas na lugar ang inapo ni Dalisay. Maya-maya pa, inihinto na ni Nicolas ang kotse sa harapan ng bahay ni Ana. Nasa harapan ng gate si Ana at sadyang nakaabang sa pagdating nila. May hawak itong bowl ng asin at malaking krus. Namumula ang mukha nito at bakas ang takot sa mga mata. Parang tinarakan ng matalim na punyal ang puso ni Nicolas sa nakikita. Hindi na tao ang tingin sa kanya ni Ana ngayon, kung hindi isang halimaw. Lumaylay ang mga balikat niya sa pagkabigo. Hindi pa man batid niya na hindi siya nito matatanggap bilang kasintahan kailanman. Hindi kita sasaktan, Ana. Hindi ako ganong klase ng aswang. Kailanman ay hindi pa ako tumikim ng dugo ng tao. Tanging dugo at laman ng hayop ang iniinom at kinakain ko. At ni minsan ay hindi pa ako pumaslang ng tao. Aswang oo, pero hindi ng tao. Hindi tatalab sa kanya ang mga panangga mo, Miss Ana. Dahil hindi ko pinalaki bilang normal na aswang ang bunsong kapatid ko. Walang epekto sa kanya ang mga banal na bagay dahil hindi maitim ang budhi niya. Subalit sa akin ay tatalab yan dahil pinalaki ako ng mga magulang ko bilang normal na aswang. Sino ka? Siya ang Kuya Victor ko, Ana. Pero hindi siya masamang aswang. Ang dugong iniinom niya ay galing sa blood banks at hindi mula sa ugat mismo ng tao. Hindi siya pumapaslang ng tao para lang mabuhay. Siya ang pinuno ng angka namin at siya ang nagbigay ng utos na protektahan ang lahat ng mga kalahi ni Lola Eva. Pwes, hindi siya mahusay na pinuno. Dahil kagabi, isang aswang ang umatake kay Lola Eva. Gusto patayin ng aswang na yun ng lola ko para lang hindi maputo ng sumpa sa lahi niyo. Kaya nga kami narito, Ana. Dadalhin namin kayo sa mas ligtas na lugar. Paano ako magtitiwala sa iyo, Nicolas? Mula pa sa umpisa, ay nagsinungaling ka na sa akin. Hindi ka totoong delivery rider, hindi ba? Hindi kayang bilhin ng delivery rider ang ganyan kamahal na sasakyan. At may mga bodyguards ka pang kasama. Patawarin mo ako, Ana. Pero maliban sa trabaho at tunay na katauhan ko, lahat ng sinabi at ikwinento ko sa iyo ay totoo. Hindi ako nagsinungaling sa iyo nang sabihin kong gusto kita. Ana, papasukin mo sila. Bakas ang pagtutol sa mukha ni Ana. Subalit sa huli, sinunod nito ang utos ni Lola Eva na nakatayo sa may pintuan ng bahay. Walang hirap na nakapasok si Nicolas sa loob ng bahay ni Ana. Pero si Victor, pinagpawisan at halatang hirap na hirap humakbang papasok ng bahay. Gayon pa man nakapasok pa rin ito. Puno ng pagdududa ang tingin ni Nanay Isabel at Ana sa lalaki. Halos sabay pang itinaas ni Ana at Nanay Isabel ang kwintas nilang mga krus. Huwag ka magkakabali ng kilos sa swag. Paliliguan kita ng asin. Pakiusap, wag. Hindi ho masamang aswang ang Kuya Victor ko, Nanay Isabel. Hindi pinigilan si Nicolas ng pananggalang na inilagay ko sa paligid ng bahay dahil kinikilala siya nito bilang mabuting tao. Pero ikaw, Victor, hati ang loob ng pananggalang sa iyo. Gayon pa man, pinatuloy ka pa rin nito sa huli kaya marahil mas labang ang kabutihan kaysa sa kasamaan sa loob mo. Noong kabataan ko, ay sinunod ko ang nakagawian ng angkan ko, Lola. Huli na nang maisip kong mali ang paraan namin ng pamumuhay. Labis kong pinagsisisihan ang mga ginawa ko laban sa lahi nyo at sa mga tao. Sinisikap kong pagbayaran lahat ng yun ngayon.
Yun nga ang sinabi sa akin ng kapatid mo. Porsigido ka raw na wakasan na ang sumpa sa inyong angkan. Oo, Lola. Kahit kapalit pa yun ang lahat ng yaman at kapangyarihan namin. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo kami matapos ng sumpa sa angkan namin. Ayokong patuloy na mabuhay sa dilim ang mga kapatid ko o ang susunod na salinlahi namin. Alam mo bang yun lang naman talagang kailangan para magwakas ang sumpa? Anong ibig niyong sabihin, Lola? Babalik na sa pagiging normal na tao sila Nicolas? Hindi mabasa ng mga naunang kalahi ko ang libro ni Dalisay na nagsasaad kung paano wakasan ang sumpa. Dahil ang pinuno ng mga aswang ay hindi gustong wakasan ang sumpa. Ang tanging dahilan kaya nabasa ko yon ngayon ay dahil tunay at taos sa puso ang pagnanasa ni Victor Santiago na tapusin na ang pagiging aswang nila. Ang susi para mawala ang sumpa ay nasa kamay mismo ng mga aswang. Kung ganun, ay maaari na ninyong wakasan ngayon mismo ang sumpa, Lola Eva. Kailangan nating hintayin ang kabilugan ng buwan Nicolas. Sa oras na yon, mas malakas ang kapangyarihan ko. 12:00 impunto ng gabi ay gagawin ko ang ritual upang maibalik ang buong angkan ninyo sa pagiging tao. Sa makalawa ng kabilugan ng buwan, Lola. Pansamantala, kailangan namin kayong dalhin sa mas ligtas na lugar. Alam na ni na Fernando ang bahay ko. At tiyak kong magpapadala siya ng mga tauhan dito upang muling pagtangkaan ang buhay niyo. Sasamahan namin ni Nanay si Lola. Isasama naman talaga namin kayo, Ana. Maaari kayong dukutin ni na Fernando upang takutin si Lola Eva na huwag gawin ang ritual. Sige, mag-iimpake na kami ng mga gamit namin. Manghang-mangha si Ana sa karangyaan ng tahanan ni Nicolas. Kitang-kita ang buong lungsod mula sa napakalaking bintana sa living area. Ang tahanan nito ay sakop ang buong palapag sa tuktok ng Santiago Tower. May sariling elevator din yon. 6 ang mga kwarto doon, bukod pa sa maid's quarters at driver's quarters. Inalok sila ni Nicolas ng tigi-isang kwarto, pero mas gusto nila ng nanay at lola niya na magsama-sama sila sa iisang kwarto. Total napakalaki naman ang kwartong ipinagagamit ni Nicolas sa kanila. King size din ang kama kaya kasyang-kasya silang tatlo. May extra space pa ngang natira. Matapos ayusin ang mga gamit nila sa kwarto nila, ay kumain sila ng tanghalian kasabay si Nicolas. Kapansin-pansin na si Victor, tanging ang laman lang ng tumbler nito ang iniinom. Hindi rin ito kumakain. Si Nicolas tulad ng dati ay maganang kumain ng parehong pagkain na inihain ng kasambahay ng mga ito sa kanila. Paano nga pala napunta sa inyong libro ni Dalisay, Lola Eva? Sa pagkakaalam ko, ay sinunog niyo ng apo ni Felipe noon. Kasama sa mga lumang librong ibinigay ni Nicolas kay Ana, ang libro ni Dalisay. Nakita ko lang yan sa lumang bodega sa rancho ni Ate Silvia nang bisitahin ko siya roon noong isang linggo. Alam ba niya na kinuha mo ang mga libro sa bodega niya? Oo, dahil sinabi ko sa kanya na may kaibigan ako nagbebenta ng mga lumang libro. Hindi naman siya tumutol. Siguro, hindi rin niya alam na naroon ang libro ni Dalisay. Siguro. Si Silvia. Hindi siya maaaring magpunta rito, kuya. Hindi niya maaaring lapitan sina Ana. Alam ko, Nicolas. Ilalagay ko sa loudspeaker ang tawag niya pero huwag kang magsalita. Ayokong malaman niyang naririnig mo ang usapan namin. Sige. Hello, Silvia? Bakit? Huwag kang maniwala sa kanya, Victor. Huwag kang... Hello, Victor. Mabilis ka talagang kumilos, ano? Naunahan mo ako sa pagdukot sa inapo ni Dalisay. Hindi ko na patatagalin pa ito. Ibigay mo sa akin ang matandang yan at ibabalik ko sa iyo ng buhay ang kakampal mo. Kung hindi mo dadalhin sa bahay ko ngayon din ang inapo ni Dalisay, titilitan ko ng liig ang kakampal mo. Deal? Napakababa naman ang tingin mo sa akin, Fernando. Sa tingin mo ba, hindi ko pa rin alam ang tungkol sa relasyon niyo ni Silvia? Magkakampi kayo.
Hindi mo sasaktan si Sylvia at hindi ko ibibigay sa iyo ang inapo ni Dalisay. Sa ngayon, kalat na sa lahat ng angkan natin na ikaw ang nasa likod ng mga rebeldeng aswang na dumurukot at pumapas lang sa mga tao. Kalokohan! Wala kang pruweba! O iniisip mo bang maaari mong gamiting saksi ang inapo ni Dalisay? Hindi siya basta-basta paniniwalaan ng mga kalahi natin. Marahil hindi nga siya paniniwalaan ng mga kalahi natin. Pero tiyak ako na paniniwalaan nilang salaysay ng aswang na nakaligtas mula sa mga kamay mo. Hindi mo napatay ang tauhan ko, Fernando. At sa sobrang malas mo pa, may suot siyang body cam. Tulad ng lahat ng mga tauhan ko. Kaya kitang-kita sa video ang pagmumukha mo nang atakihin mo siya. Nicolas! Nicolas, maniwala ka sa akin. Ang lahat ng ginawa namin ni Fernando ay para sa lahi natin. Gusto ni Victor na ibalik tayo sa pagiging ordinaryong tao. Hindi mo na uunawaan ang ibig sabihin nito, Nicolas. Manghihina tayo. Mawawalan tayo ng kapangyarihan. Iikli ang mga buhay natin at tatanda tayo na para mga normal na tao. Yun ba ang gusto mo, Nicolas? Kung patuloy tayo magiging aswa, matagal pa bago ka tumanda at manghina. Nicolas, gusto mong maging bata at gwapo hanggang mag-80 ka, hindi ba? Hindi mangyayari yun kung magiging tao na lang ulit tayo. Hindi ako ganun kabanidoso. At hindi ako bata na uto-uto, Ate Sylvia. Wala akong pakialam tumandaman ako o mamatay, tulad ng normal na tao. Yun lang ba ang rason kaya nagawa mong traidorin ang pamilya natin? Takot kang tumanda at mangulubot? Napakababaw. Hindi lang yun ang dahilan ko, Nicolas. Ako ang panganay na anak. Ako ang mas naunang isilang ibaba. Pero lagi si Victor lang ang magaling at mahusay sa paningin ni Papa. Porkit babae ako, hindi niya ako binigyan ng parehong pagkakataon na pamunuan ang lahi natin. Botohan ang pagpili ng pinuno natin, Ate Sylvia. Walang kinalaman si Papa kung bakit naging pinuno si Kuya. Matagal na siyang patay bago pa naging pinuno si Kuya. Ibig mong sabihin ay inggit lang ang rason kaya ginawa mo ang lahat ng ito, Sylvia. Naiinggit ka sa lahat ng meron ako, kaya gusto mong agawin to sa akin? Dahil ako ang mas karapat-dapat sa lahat ng meron ka. Sa posisyon mo sa kumpanya, sa pagiging pinuno sa lahat-lahat. Doble ang pagsisikap at paghihirap ko. Makamtan ng lahat ng bagay na gusto ko. Pero sa iyo, parang kay dali mo lang nakukuha lahat. At ngayon, porkit naisip mong sawa ka na sa pagiging aswang at gusto mo na maging huwarang tao, pati ang buong pagkatao ko'y gusto mong agawin. Pati kami mga ayaw na maging tao, pinangungunahan mo sa gusto namin. Ayoko maging tao. Mas na naisip ko pagpaslangin ka kaysa ituloy mo ang pagputol sa sumpa. Tutal, gusto mong patayin ang lahi natin sa pinapplano mong pagputol sa sumpa, Victor! Uunahan na kita! Napuno ng awa ang puso ni Ana para kina Nicolas at Victor nang makita niya ang pagdaan ng sakit sa anyo ng dalawa dahil sa isinisigaw ng kapatid ng mga ito. Hahakbang na sana siya palapit kay Nicolas nang makita niya ang mabilis na pagdaan ng isang anino sa terrace. Tuktok na palapag ng mataas na gusali ang kinaroroonan nila. Wala dapat aninong makikita ron, maliban na lang kung may dumaang helicopter o natakpan ng ulap ang araw. Pero masyadong maliit ang aninong yon para maging anino ng ulap o ng helicopter. Kinabahan siya, kaya mabilis niyang sinenyasan sina Lola Eva at ang nanay Isabel niya. Mabuti na lang at napansin din agad ng dalawa ang itinuturo niya. Agad dumaklot ng asin si Nanay Isabel at isinaboy sa direksyon ng terrace. Samantang si Lola Eva ay inilabas ang bote ng agua bendita at sinabuyan ang parehong direksyong sinabuyan ni Nanay Isabel. At kasunod doon, malakas na hinataw ni Ana ng dinampot niyang yantok na baston ang aninong unti-unting nagkakaroon ng laman at solidong figura. Pumunit ang sigaw ng anino sa buong lugar. Patuloy pa rin niyang pinaghahampas yun. Ano wag? Si Alfred yan! Ana, tama na! Alfred! Patayin mo si Victor! Dalhin mo rito ang ina ko ni Dalisay! Hindi ko na magagawa yun. Mahal ko, sinabuyan ako ng asinang magkukulam. Alfred, kakampi ka rin ni Sylvia. Sylvia!
Ana! Tama na! Patay na siya! Ano ginawa niyo kay Alfred? Alfred! Patay na ang taksil mong kakampi, Ate Sylvia. Gusto mo akong makita, hindi ba, Sylvia? Pwes magkita tayo ngayon din. Sisingilin kita sa lahat ng pagtataksil mo sa akin. At saan ka natin? Magsama-sama kayong tatlo ni na Fernando at Alfred sa impyerno ngayong araw ding ito. Ibinaba ni Victor ang telepono at kunot noong tinitigan ang walang buhay na katawan ng taong labis itong pinagkakatiwalaan. Sinulya pa ni Victor si Ana na nakatitig din sa bangkay. Ano mo nalaman na kalaban siya? Nakita kong parehong anino na yan na nagtangkang pumasok sa bahay namin nung gabing inatake ni Fernando si Lola Eva. Ilang beses niyang sinusubukan pumasok sa pagitan ng mga grills ng bintana pero hindi siya makalusot. Nagsisigaw ako sa takot. Akala ko ibangungot lang yon. Pero kanina, makita ko siyang palihim na lumalapit sa inyo ni Nicolas. Bigla kong naalala ang lahat ng nangyari ng gabing yon. Kasama siya ni Fernando na umatake sa amin. Iniligtas mo ang buhay namin ni Kuya. Salamat. Walang anuman. Pero tinulungan ako ni na Lola Eva at Nanay sa pagpaslang sa aswang na yan. Maraming salamat sa inyong tatlo. Ngayon ang problema ko ay hindi ko alam kung sino sa mga tauhan ko ang tunay na tapat sa akin. Paano ko kayo maiiwan dito habang nilulusob ko sina Sylvia at Fernando sa kuta nila? Kung si Alfred na akala ko'y pinakatapat kong tauhan ay isang taksil pala, paano ko pa malalaman kung sino sa mga tauhan ko ang tapat talaga sa akin? Simple lang ang solusyon. Isasama mo kami. Pero delikadong gagawin namin. Hindi tayo nakakatiyak kung ilan ang mga tauhan ni na Fernando, Nanay Isabel. Mapanganib din naman kung iiwanin niyo kami rito nang hindi alam kung ang mga tauhang magbabantay sa amin ay kaanib nga ba ninyo o kalaban. Isa pa, may mga sandata kami laban sa mga aswang. Hindi nila kami basta-basta malalapitan. Makakatulong pa kami sa inyo tulad ng nakita ninyong nangyari dyan sa Alfred na yan. Nagkatinginan sina Victor at Nicolas. Sa huli pumayag na rin ang magkapatid. Wala naman silang ibang pagpipilian. Layunin nilang tapusin ang araw na yon ang rebeldeng grupo ni na Fernando at Sylvia. Subalit siniguro nila na nakasuot ng protective gear ang tatlong babae. Kung tutuusin, ang mga sandatang dala ng tatlo ay ang mga sandatang iglap na tatapos sa isang aswang. Ni hindi mahawakan ni Victor mismo ang mga dalang sandata ng mga babae dahil tiyak na malalapnos ang balat nito kapag nadikit doon. Hindi nag-aksaya ng oras sina Victor at Nicolas. Kasama ang 20 tauhan nila at sina Ana, Nanay Isabel at Lola Eva. Sinugod nila ang beach house ni Fernando. Inaasahan naman sila ni na Fernando kaya naging madugo ang labanan nila. Pero higit na mas marami ang grupo ni na Victor at Nicolas. Isama pa ang mabisang mga atake ng mga binditadong tubig, asin at lana ni na Ana. Kaya sa loob lamang ng 30 minutos, natapos na ang labanan. Tanging sina Sylvia, Fernando at 2 tauhan na mga ito ang natira. Buwisit talaga kayong mga Santiago sa buhay ko. Pero hindi rito nagtatapos ang lahat, Victor. Marami ang mga tulad ko sa ating lahi na hindi gustong maputol ang sumpa. Mapatay mo man kami ngayon, may papalit pa rin sa amin hanggang sa magtagumpay kami sa pagpaslang sa inapo ni Dalisay. Hagal ka! Sa sandaling mamatay ako nang hindi napuputol ang sumpa. Kasabay ko kayong papanaw lahat. Sa ginawa ninyong pag-ubos sa lahi namin, unti-unti nyo ring inuubos ang pag-asa ninyong mabuhay. Ako na ang kahuli-huli ang inapo ni Dalisay. Sa pagpanaw ko, kasabay kong mawawala ang lahat ng mga isinumpa niya. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Wala akong pakialam kung maniniwala ka man o hindi. Pero yon ang totoo. Ang tanging paraan upang makaligtas ang angkan mo ay kung puputulin ko ang sumpa bago ako mamatay. Sinungaling! Hindi totoo yan! Huwag kang mag-alala, Fernando. Ngayong gabi ng katapusan mo, hindi mo na malalaman pa kung totoo nga yun o hindi. Victor! Maawa ka! Huwag mo akong patayin! Kapatid mo ako! Nicolas, please! Patawarin niyo ako! Sumusuko na ako!
Ikulong niyo ako, parusahan niyo ako, please lang. Huwag niyo akong patayin. Kuya Victor, sa makalawa ay gagawin na ni Lola Eva ang ritual. Sa tingin ko, sapat ng parusa kay Ate Sylvia ang maging tao at maikulong sa preso para sa mga tao. Lahat ng ebidensya sa likod ng mga pamamaslang ay maaaring magturo sa kanya bilang salarin. Marami tayong patunay na kagagawan niya at ng mga tauhan niya ang lahat ng yon. Hindi natin siya kailangang patayin ngayon. Alam ko, Nicolas. Lola Eva, may gamit ba kayo dyan na maaaring ipanggapos sa kanya? Yung panggapos na hindi mahahawakan o makakalaga ng ibang aswang para makatiyak tayo na hindi siya mapapakawalan ng iba pa nilang kakampi. Sakaling may natitira pa nga sa kanila. Meron. Heto, binditadong lubid ito. Manipis para sa normal na tao pero daig pa nito ang posas na bakal para sa mga aswang. Hindi nga lang ito maaaring igapos ng matagal sa kanya sapagkat unti-unti nitong susunugin at tutunawin ang balat niya. Hanggang bukas lang naman natin kailangan gamitin ito. Dahil bukas, magiging tao na rin siya at mawawala na ng bisa ito sa kanya. Magkatulong sina Ana at Nanay Isabel sa paggapos kay Sylvia. Pagkatapos ay bumalik na sila sa Santiago Tower. Ikinulong ni na Nicolas sa isang silid si Sylvia. Hiniling din ni Victor na palibutan ng asin at agwa bendita ni na Ana ang buong silid ni Sylvia upang hindi ito magkaroon ng ni katiting na pagkakataong makatakas. Gabi ng kabilugan ng buwan at sa gitna ng malagong hardin ng bahay ni na Lola Eva ay nakaluhod sa loob ng bilog na pinalilibutan ng asin at resing patak ng nangis si Lola Eva. Sa kaliwang kamay nito ay naroon ang maliit na botalyang naglalaman ng resing patak din ng dugo ni Victor. Sa kanang kamay naman nito ay isang punyal, isang mahabang orasyon ang sinasambit ng matanda. Nakatayo sa paligid ng bilog sina Ana, Nicolas, Victor at Nanay Isabel. Hati ang kalooban ni Ana sa nasasaksihan. Ang isang bahagi niya ay nagagalak para kay Nicolas dahil mawawala ng sumpa sa angka nito. Pero sa kabilang banda, kinakabahan siya sa hawak na punya ni Lola Eva. Hindi nito sinabi sa kanila kung para saan yun. Sa ilalim ng mapagpala at maawain mong liwanag, Bathala, kami ay patawarin sa sumpang aming binitawan sa iyong mga nilikha. Binabawi na namin ang sumpang ito at handa na kaming ito ay pagbayaran. Nicolas! Lola! Nenang Eva! Bumagsak sa lupa sina Nicolas at Victor. Nagkikisay ang mga ito na parang kinukuryente. Samantala, sa loob ng bilog ng asin ay nakangiting kinuhaya ni Lola Eva, sina Ana at Nanay Isabel. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Napakaswerte ko at nakilala ko kayo. Humaba ang buhay ko dahil sa inyong dalawa. Napuno ito ng napakaraming alaala na dadalhin ko hanggang sa kabilang buhay. Kung hindi ko kayo nakilala noon, matagal na akong sumuko sa kalungkutan at pag-uungulila sa aking nawalang pamilya. Maraming salamat sa iyo, anak. Apo, alam. Hindi! Lola! Dadang! Anong nangyari? Nicolas, anong nangyari? Nasaktan ka ba? Dalilitong pilit bumangon sina Victor at Nicolas. Napatda sila nang makita ang tumatangis na mag-ina. Sabay silang napatingin sa direksyon ni Lola Eva. Nakahandusin sa loob ng bilog ang walang buhay na katawan ng matanda. Duguan ang dibdib nitong may nakatarak na punyal. Subalit maamo ang mukha nito at may payapang ngiti sa mga labi. Paika-ikang nilapitan ni Nicolas si Ana na napaluhod sa lupa at malakas na humahagulhol. Ana, Hindi niya sinabi na kailangan niyang ialay ang sarili niyang buhay
upang maputol ang sumpa sa inyo, Nicolas. Isinakripisyo niya ang sarili niya para sa lahi mo. Wala nang lola ko. Wala nang lola ko. I'm sorry. I'm so sorry, Ana. Napakalaki ng utang na loob namin sa kanya. Ramdam ko ang pagbabago ng katawan ko. Wala nang mabigat na pakiramdam sa balikat at dibdib ko. Sa tingin ko, wala nang sumpa. Ito ang plano niya. Mula pa nung una niya mabasa ang libro ni Dalisay. Handa siyang isakripisyo ang buhay niya para makalahin ang lahi ninyo sa sumpa ni Dalisay. Napakabuti talaga niya. Patawad. Hindi sapat ang anumang salita upang maibsan ang pagkawala niya. Lubos ang pasasalamat ko sa sakripisyo niya para sa lahi ko. Iyakin niyo lang na gagamitin niyo sa mabuti ang bagong buhay at pagkakataon na ibinigay ni Nanang sa inyo. Pangako yan, Isabel. Nagwakas ng gabing yon ang sumpa ni Dalisay sa angkan ni Felipe. Nangisay na tila na kuryente ang lahat ng aswang sa lahi nila at nang mahimasmasan, ay naramdaman nila ang kakaibang pagbabago sa mga katawan nila. Sa unang pagkakataon mula nang sila ay isilang, wala na ang kanilang pagkagutom sa dugo at pagkalam ng sikmura para sa laman. Karamihan sa kanila ay labis na nagniwang. Pero may mangilan-ngilan ding labis na napuot sa ginawa ni na Victor na pagputol sa sumpa. Inilibing sa isang musuleyo si Lola Eva. Si Sylvia ay sinuko ni na Victor sa mga otoridad at hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo para sa patong-patong na kaso ng pamamaslang. Samantalang sina Nicolas at Ana ay naging magkasintahan. Makalipas ang 2 taon ay nagpasya silang magpakasal. At ang unang anak nila, pinangalanan nilang Eva bilang pag-alaala at pasasalamat kay Lola Eva. Tuwang-tuwa naman maging lola si Nanay Isabel. Si Victor ay nanatiling binata. Ang plano niya, iwan ang lahat ng mga kayamanan at ari-arian niya sa mga magiging anak ni Nicolas. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Miss Ami. Ako ang ninang sa panganay na anak ni Nicolas at Ana. Matalik na kaibigan ko si Ana, Miss Ami. At nang ikwento niya sa akin ang lahat ng ito, ay labis talaga ako natakot at hindi makapaniwala. Buti na lang, at kahit papaano ay naging maayos ang kinalabasan ng lahat. Hanggang dito na lang. Muli ako po si Yoli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Siguro nga ang kabutihan ng tao ay nasa tao mismo. Hindi ito nakabase sa kinalakihan o sa kapaligiran niya. Marahil may ambag ang mga tao nakapaligid sa kanya sa paghubog sa pagkatao niya. Pero sa huli, siya pa rin talaga ang magpapasya kung sa liwanag o sa dilim siya papanig. Tulad ni na Nicolas, Victor at Sylvia, magkakapatid na halos iisa ang kinalakihan. Pero sa huli, iba-iba ang landas na ninais tahakin. Maraming salamat sa inyong pakikinig, dear listeners. Sana'y patuloy niyong suportahan ang iba pa nating YouTube channels na Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at ang Sitio Pangil. Hanggang sa susunod na episode ng horror story na may halong love story dito sa Miss Ami Aswang Love Stories. Ito po ang inyong lingkod, Miss Ami.